Okay. Isang mapagpala at masayang araw ng linggo. Masaya po ba tayo? Oh, thank God. Thank God, lahat tayo ay biniyayaan ng Diyos ng isang panibagong umaga, isang panibagong kalakasan. Amen po ba doon? Kaya sabi nga, we must rejoice. We must rejoice and be glad. And we should always bless the name of the Lord. Amen. So, tingnan po natin kung saan tayo dadalhin ang pagkain natin sa araw na to. Alam po ba niyo na ang salita ng Diyos ay pagkain? Amen? Pag kinain natin, ating ginuya, tayo ay mabubusog. Anyway, let us all pray as we start. Wala po yatang bago eh. Tinanong ko kay Sister Jenny, sabi niya wala daw namang bago. So, tayo-tayo rin. Tayo-tayo rin po. Let us all pray. Father God in heaven, you are faithful. You are great. Great in every way. Wala kang katulad, Panginoon. Lagi kang nag-iisa, Panginoon, sa aming mga puso. Patuloy ka naming kinikilala at patuloy ka naming itinataas sa aming buhay at sa lugar na to. Father God, be magnified, O God. Be magnified. Be magnified, God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Blessed be your most holy, loving, powerful name. Oh, thank you, God, for this opportunity, Panginoon, na once more, kakatagpuin mo po kami. Holy Spirit, thank you for being so loving, so friendly, so personal in dealing with us. Father in heaven, thank you that we are your people. We are yours, God. Jesus, thank you for redeeming us. Redeeming us. Tinubos mo na kami sa lahat ng uri, Panginoon, ng sakit at karamdaman. Tinubos mo kami sa lahat ng mga negatibong bagay, Panginoon. Tinubos mo kami, Panginoon, ng iyong buhay. Father God, may we always remember how you love us. It is always who you are, not who we are. It's not what we do and what we are doing, but it's what you have done. Thank you. May we always remember, God, na laging kayo lamang sa buhay namin. Wala nang iba, God. Wala nang iba. May we always seek you. Seek your righteousness in our lives so that everything, all things will be added. May we always have peace in our relationship with you. Kasi God, if we have you in our lives, we are satisfied, fully satisfied. In Jesus' name. Father God, guide us, lead us, empower us to listen and understand, Panginoon, kung ano yung nais mo na maging gawain namin sa araw-araw naming buhay as you have give us the message for today. God, we know na we are your children. Kaya God, nasa puso mo, Panginoon, lagi na we must be getting better and better in our relationship with you. As Father, you are our Father and we are your children. And we must be improving in our Christian walk daily. Because that is our ultimate call to be like you. Father, continue to mold us
into a better person, a kind of person that you wanted us to be. And Lord, thank you sa mga pamamaraan na itinuturo mo upang maisakatuparan mo yung nais mong yan sa aming buhay. Father God, help us. Father God, through the Holy Spirit, we welcome your presence in Jesus' name. Amen. Amen. Let us give glory to the living God. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, God gave me this message. Alam po ba nyo na kahit last minute ibinigay ni Lord, walang huli sa Panginoon. Di po ba? Walang huli. Kasi it's always not in my heart, not what I planned a week before. But it's always I wanted kung ano yung nais talaga ni God. Yung uukma sa ating pangangailangan. And syempre, uukma din sa pangangailangan ko, di po ba? Pare-pareho lang tayo nangangailangan. Pare-pareho lang po. Hi, Sister Dory. You're okay now. Malakas ka na. Thank God. Thank God. So, the benefits of praise. Okay? Anak, okay, tatagalogin ko. Basahin muna natin sa English po. When we praise God, we consider all the wonderful things He has done for us. All the wonderful things. Nakakasulo ba? Yung ilaw, paano ba? Ano po, kapatid? Ganun ng konti. Okay. So, ako ang ano ba itong nasa ito? Ako ang magpo-forward ng konti. Dali lang po ha, kapatid. Ano ba to? Okay. Yan. When we praise God, we consider all the wonderful things He has done for us. Yung po ba ang ating reason why we are praising God? Hello? To remember and thank Him, pasalamatan siya sa lahat ng magagandang bagay, wonderful things na ginawa niya para sa atin. Sabi ko nga po, mga kapatid, it is always who we are and not who we are. It's not what we have done, but it's what God done for us. Laging ganun po. Laging ganun po ang ating kaisipan. Hello? Para po yung kababaang loob, na katulad ng kababaang loob ng ating Panginoon ay mapunta sa atin. It's always what Jesus done, not who we are, but who He is in our lives. Balik ako. We consider all the wonderful things He has done for us. And sa lahat. Kapag tayo po nag-worship, joyfully, masaya tayo. Na yung ating mga boses, ini-express natin yung ating, pasasalamat. Pasasalamat. Lagi nang walang katapusang pasasalamat. Kasi ganun po pag nararan out of tayo, yung parang hindi natin nare-recognize, hindi natin naaalaala, hindi natin, nalilimutan natin lahat, kahit sa ating mga kaibigan, kung sino man, if we're not have that attitude of gratefulness and gratitude, di po ba? So what more sa ating Panginoon? Bawat paghinga natin, di po ba? Bawat paghinga natin, we must always be saying, thank you, God. Thank you, God. We remember how good you are, what you did for me, with gratitude and adoration. Every day of our lives, every day. Psalm 92, awit, Siyam, 2. It is a good thing, excuse me, it is a good thing to give thanks unto the Lord. Good thing. And to sing praises unto thy name, O Most High. Sa Tagalog, it is a good thing. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay, mabuting bagay. When we praising God, we always remember and thanking Him sa lahat ng mabubuting bagay. Mabubuting bagay na ginawa niya sa atin. Sabi? Ano sabi ni God? Ni David? Ano sabi? Umawit
na lagi. Mga kapatid, hindi lang tayo dito aawit sa church, ha? Hindi lang tayo paglinggo aawit, ha? Please, hindi lang po. Kahit po anong kanta yan, we must have that song in our heart for the Lord. Always, every day, morning, tanghali at hapon. Anong sabi? Umawit na lagi. Umawit na lagi. As we sing praises to God, lagi natin siyang inaalaala. Inaalala at pinupuri, sino ba siya sa ating buhay? Sino ba siya? Sino ba ang ating Diyos? Purihin. Purihin. Ayan, hindi ko na alam kung ano yung kasunod. Ang kataas-taasan. Ayan. Antok na po yung nagtatype nito kagabi. Purihin ano po? Okay. Purihin ang pangalan ng kataas-taasan. Purihin ang pangalan ng kataas-taasan. Anyway, anak, go ahead. Yan. Purihin ang pangalan ng ating Diyos sa kataas-taasan. What is the difference between praise and worship? Yan. Our topic is praise. Sabihin nyo, ano ba pagkakaiba ng praise and worship? Ano ba yon? When we praise God, we recognize and make known the greatness of what He has done. Paulit-ulit, ano po? Ating inire-recognize kung ano yung ginawa niya para sa atin, yung kanyang, ano bang greatness? Kadakilaan, yan. When we worship Him, we exalt Him for what He is. Tinataas. Tinataas natin siya. We are exalting, lifting up the name of Jesus. We may find occasion to praise and give thanks to another human being. Halimbawa, sabihin ko, puro na si Brother Yang nakikita ko, si Brother Rex, parang improving ang kanyang, tawag dito, pag-awit, o improving ang kanyang boses. We are praising Him for that particular thing. But, sabi dito, we praise and give thanks to another human being. That is praise. And worthwhile achievement, but worship belongs only to God. Yun po. We may praise Sister Rose. Sister Rose, you are always around. Masipag ka. Sister Mean, masarap kang magluto. Yung worthwhile achievement, pinipraise natin siya. Pinupuri natin siya doon. But, ang kaiba ng worship, the worship belongs only to God. Yun lang po. We praise God, we praise other people, but worship didn't belong to any one of us, but only to the living God. Next, anak. Praise and worship are essential to any successful understanding and relationship with God. Bakit ko po nasabi yan? Yung daw, pagsamba at pagpupuri at pagsamba, ay kinakailangan to any successful understanding with our relationship to our God. Kasi nga, unawain po natin mga kapatid, tayo ay may relasyon sa ating Diyos, di ba? Tayo ay may relasyon. So yung relasyon na yan, dapat nurture, dapat napapalalim, di ba? Dapat nag-i-improve, nade-develop. So as we worship and praise our God through the power of the Holy Spirit that is unlimited. Yan. Mas nire-reveal ni Lord sa'yo at sa akin, sino ba ako? Ano ba ang nais ko para sa'yo? Ano ba yung nararapat na maging kilos at maging lakad mo bilang anak ko? Marami siyang i-reveal at mauunawaan minsan natin yung mga bagay-bagay na nangyayari through praise and worship and through the power of the Holy Spirit. Mga kapatid, ang banal na Espiritu Santo ay hindi yan basta bababa ng ganun lang. Ha? Ang banal na Espiritu Santo ay hindi yan basta mag-pop up lang ganun lang. There must be effort. Minsan, nagbabasa tayo ng Biblia, hindi natin maintindihan. Parang, boring naman to. Kakatamad naman. Kasi po, mga minamahal, bago tayo dumako sa panalangin o bago tayo magbasa ng Biblia, we must invite the presence of the Holy Spirit. Please. Yun po ang pattern. Para po ganahan tayo ng pagbabasa ng Biblia at humaba ang ating prayer
ng 15, 20, 30, 1 hour, 1 hour and a half, 2 hours, we need the presence of the Holy Spirit. And what invites the presence of the Holy Spirit? Ano po? Praise and worship. We invite. Katulad kailan po ba tayo nag-aral ng salita ng Diyos nang wala tayong praise and worship? Do you remember? Any Sunday? Na basta na lang tumayo dito ang ating mga homegrown na preachers and ako nang walang praise and worship? Wala, di po ba? Wala. So thus, ganun din po sa ating personal na pag-aaral ng salita ng Diyos at personal na panalangin. Essential. Sabihin po natin, essential. Essential. Please, kailangan po natin na purihin muna ang ating Panginoon. Kailangan po natin na kilalanin siya. Kailangan nating tingnan siya. Ano ka ba, Panginoon? Gaano ka ba kadakila? Gaano ka ba kabuti? Then, we proceed kung ano yung gusto nating gawin. Never po ako mag-aral ng salita ng Diyos nang hindi muna ako lumuluhod at umaawit. Never and never. Why? Kasi alam ko, baliwala ang pag-aaral ko. Alam ko, hindi ako ililid ni Lord sa tamang mensahe. At alam ko, ang hirap at ang tagal-tagal kong mag-aaral. But, yung pupurihin ko muna ang Diyos, napakabilis po. Napakabilis pong mag-aral. I mean, you know that. And iswak, ilalagay po niya sa puso nating lahat kung ano yung nais niya. And hindi lang ilalagay, i-convict. Bibigyan niya tayo ng conviction na, ito ang dapat, ito, ganito. At yung ating kaisipan, mape-persuade o parang, ayon. Oo nga, Lord. Mahirap nga, Lord, pero kayang gawin. Kayang-kaya. Through the power of the Holy Spirit, in true praise and worship to our God. Try po nyo. Try po nyo. Yung mga tahimik, alam niyo po, mga bagong Christian, o hindi pa natin natatry, alam po nyo, sa YouTube, ang dami-daming awitin. Oh, grabe. Kanina lang po nung ako from the time I woke up, hanggang ako'y di ako kumain, hanggang ako'y bumaba, nagpakain ng aso, hanggang ako'y umakyat, ang daming mga wonderful songs. Sunod-sunod po yan. Yung It's Not Who I Am, yan, doon ko nga nakita yung sabi ko sa inyo ngayon eh. But yung who I am, yung mga ganon. Who am I? Yung mga ganyan. It's not what we've done, but sabi ko, yeah, that's true. Ay, alam po nyo yun, napakasarap po magpuri sa ating Diyos. Minsan po, minsan nire-require ko ang GIOS board na mag-fasting. Alam po nyo, ang sarap mag-fasting pagkat kayo'y umaawit sa God. Ang sarap isuppress yung ating laman. Yan. Kapag may awitin sa ating puso at kapag tayo ay sumasamba sa ating Diyos. Alam po nyo, ang pagsamba hindi lang awit ng kanta, mga kapatid. It's in the heart. Yung puso natin. I-yield. I-draw closer natin. And yung espiritu natin, talagang i-ano natin sa espiritu ng Panginoon. I-connect natin. Ang sarap-sarap po. Ang sarap-sarap po. After all, He is God. He is God and He is our God. Mapapatagal na naman po ako. True spiritual fulfillment, yun. Ang sarap po. Alam po nyo sa buhay na to, I mean, yung fulfillment, yung achievement, parang, nakuha po ba nyo? Yung achievement natin, kung ano man yung meron tayo, parang kulang at kulang pa rin yan. Ay siguro napakaganda ng ating car o whatever, o alahas, kulang pa rin yan. Only God can satisfy. Only God is the answer sa lahat ng bagay. Kaya, true praise and worship, continual praise and worship, yung ating spiritual fulfillment, and yung achievement natin sa lupang ito, achievement, yung lahat ng mga maa-achieve natin, wala po yan. Nothing considering yung spiritual fulfillment na magigain o marireceive natin kapag ating pinuri at sinamba ang Diyos. Naunawaan po ba natin, mga kapatid? Ha? Yung spiritual fulfillment, yung longing. Kasi kahit minsan sarap na kinakain mo, after, parang kulang pa rin. Parang, nabusog ba ako? Kulang, parang ganon. Parang may kulang at kulang pa rin.
Pero kapag po kayo ay binusog ni Lord through praise and worship, wow, I'm fully satisfied. Parang ang lakas-lakas ko. At ang tapang-tapang ko. And lahat pwede kong gawin. Kasi it's God. It's God's Spirit. It's God's Spirit that can only satisfy the hunger of our heart. The hunger of our heart. Only God can satisfy. And yun po ay makukuha natin through praise and worship. Anak, please. The source of praise, of course, is Jesus. Our Redeemer, Jesus. Next, anak. The instrument of praise. Ayan. Praise begins in the spirit of man. Ayan na, mga kapatid. Sabi ko sa inyo, hindi lang bibig. Hindi lang lyrics ng song. Okay? It comes from the Spirit. Kasi po, napakahalaga yung Espiritu ang Diyos at tayo ay na-born again ang ating Espiritu. Di po ba? Na-born again ang Espiritu mo, tatay. Natutulog na si tatay. Yan. Kaya napapunta ako kay tatay yung mata ko. Sorry, hindi ko sinasadya, tatay. Yan, love ko yan si tatay. Na-connect po. Tayo po yung na-born again through our spirit. Di ba? Our spirit. Yan. Kaya ang ating pagpupuri, pagsamba ay nagsisimula sa Espiritu and governed by the will of man. This means one may decide whether or not to praise the Lord. Because praise is a choice. Yan. Praise is a choice. What do I mean praise is a choice? Decision natin kung tayo ay mag-draw closer and nearer. And alam niyo yon, yung parang magiging seryosong-seryoso tayo sa ating pagsamba sa Lord. Kasi pwede namang nakatayo lang kayo dyan at kumakanta, tataas ng kamay, whatever. Pero yung espiritu mo, parang hindi mo ginagawang maging i-attach natin sa espiritu ng Diyos. Para bang isipin natin lagi ang Diyos, parang maging conscious tayo sa espiritu ng Panginoon. Ganun po. Kaya sabi ko, it is a choice. It is a choice. Sabi nga, from praise to worship, as we draw closer, and closer to God, it is our choice. It is our choice. Kung tinatamad ka, okay, it's your choice. It's your choice. Kung gusto mong magbasa ng Biblia nang hindi ka sumasamba sa Panginoon, it's your choice. Pero, ang sasambahin po natin at kakausapin natin ay ang Diyos na dakila, ang Diyos na banal, ang Diyos na may-ari ng langit at lupa. Praise is a choice. It is not just an expression of emotional feelings. Di ba, minsan sarap naman talaga na umawit. Lalo pa pag, wow, favorite ko tong awiting to, gustong-gusto ko to, ang sarap. Pero hindi po natin sinasatisfy doon yung ating sarili, ha? Kundi sana po masatisfy ay si God. Choosing to praise is to draw, yan, ito po yung sinasabi ko, to draw closer to God with every fiber of one's being. Ha? Tandaan po nyo to. Choosing to praise is to draw closer to God. Closer with every fiber, yung ating buong pagkatao. Yung ating buong pagkatao. Ating ilalapit sa Panginoon. The whole of man is involved. The whole. Yung ating body, yung ating will, yung ating mind, and ating spirit, the whole of a man is involved in true and pure praise. Lahat-lahat po sa atin. Kaya minsan tayo lumulod, sumasayaw, kasi sabi nga dito, the whole of man, ang buo nating pagkatao. Anak? Ayan, ito po yung magagandang praises, word, salita ng Diyos. Sabi nga, minsan nag-exhort yung ating mga praise and worship team bago tayo umawit. Sabi sa awit 47:1, ang sabi ni David, magdiwang. Wow, celebration. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Lahat. Sabihin mo, kasama ka. Kasama ka doon. Lahat tayo dapat magdiwang. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak. Tama pala yung ginagawa natin. Amen? Pumalakpak kayong may awit at tuwa
Kanina po, nung ako'y nandoon sa office, may nandun ako sa likod may napatingin ako. As we praising God, may nakita po ako nakaganon. Sabi ko, ano kayang iniisip niya? Nakaganon. Parang, sabi ko, siguro problema pa sa bahay, whatever. Alam niyo, sabi, may awit at tuwa, di ba? Nakakatuwa na humarap sa Diyos, nakakatuwa na makanig ang Diyos bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Karapat dapat ating Diyos. Sa awit 98:4, magkaingay. Yan, di ba? Pag praise and worship, sumisigaw. Di ba? Sumigaw. Maingay. Magkaingay na may galak. Yaong lahat. At again, lahat. Di ba sabi nga, kahit yung mga halaman, pwedeng magpuri sa Diyos kasi may buhay ang halaman. Kaya lahat. Lahat. Si Yahweh ay buong galak na purihin sa pag-awit. Yan. Next. Sabi nyo, pastora, si David lang. Kay David lang naman yan. Si David lang yata yung magpupuri sa God. Kaya't lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala. Diba? Pag tayo nag-praise and worship, lagi nating kinikilala ang Lord. Anong pagkilala? Lord, ikaw ay Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos, ano pa pagkakakilala mo sa Lord? Na nagpro-provide. Diba? Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng karunungan. Ano ang pagkakakilala mo sa Diyos? Sabihin mo sa Diyos sa pagpupuri. Ibalik mo sa Kanya who He is. Who He is. At nalulugod ang Diyos. Minsan, we have unanswered prayer. Bakit kaya? Is God pleased in our praise and worship? Minsan, yung dating tayo, nagmumulto lagi. Bakit ba lagi nagmumulto yan? Ba't ba lagi nagmumulto yung dating Bill? Di ba? Bakit lagi nagmumulto yung dating pagkatao? Bakit kaya? Is there something wrong? Hindi kaya kailangan pang isaturate ng espiritu ni Lord yung ating buong pagkatao? Amen po ba? Ulitin ko po, hindi ba kaya dapat mas isaturate pa ni Lord, sakupin yung ating buong pagkatao, mind, soul, spirit, para maging maayos at masabi natin na, it is really good to be the child of the living God. Talagang, in this life to come, nararamdaman ko na, natatamasa ko na all the benefits of the cross. All the benefits. Hindi lang pag ako'y namatay na, nahihintayin ko na lang na ako'y maupo at makasama ang Diyos. Here, ngayon pa lang po. So, sabi, pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkakakilala sa Diyos, ano ba ang ating Diyos sa atin? Bago po yan, may gusto. Next, anak, meron pa? Okay, wag muna yan, anak. Balik muna tayo. Yan, may gusto akong isingit po. Tanong, ang tanong, can you still sing praises to the Lord regardless of the situation? Amen. Thank God. Thank God. That is the greatest test. That is the greatest test. Kasi minsan po, ang sarap magpuri kapag lahat hayahay sa buhay natin. Ang sarap-sarap sumigaw, sumayaw kapag, answered prayer ako. Di po ba? Masarap yun talaga. Talagang masarap. But the greatest test, can you still sing praises to God regardless of the situation? Okay. Sa ating pong mga Kristiyano, ito po this is the reality. This is the reality. Sa atin pong mga anak ng Diyos, Satan's mission is to give us discouragement. That is the truth. Maraming mukha ng problema ang ipakikita sa atin ng kaaway. Maraming attitude ng tao ang ipakikita sa atin ng kaaway. Sabihin, tingnan mo yan? Balikan mo yung ginawa niyan? Tingnan mo. See? Ganyan po ang kaaway. All the discouragement in this world, ibabato niya sa atin.
Because that is his mission. Why? Alam kasi ng kaaway that he cannot have our soul. Alam ng kaaway that he cannot have a believer's soul. Alam niya, hindi niya tayo makukuha. Kasi na-renewed na yung ating espiritu, nasa espiritu na ng Lord na born again na. So alam niya, no way, devil. But, sabihin mo, but, he didn't give up. Hello? He didn't give up on you. He didn't give up. So, since hindi siya nag-give up sa'yo, he seeks one thing that will make your life ineffective for the Lord. Ulitin ko po. He seeks one thing that will make your life ineffective for the Lord. Sabi niya, hindi ko makukuha, espiritu mo, born again ka na, anak ka na ni Panginoong Hesus. Pero ito naman tekniko. Di ba ang daming scheme ng kaaway? Marami siyang technique. Marami siyang scheme. And we should be aware of that. Otherwise, baka maging talunan tayo at the end of our journey. Baka akala natin okay tayo, pero hindi pala. Nandito nga tayo tuwing linggo, akala natin, I'm a Christian. But, hello, he seeks one thing that will make your life ineffective for the Lord. And that is to discourage you. That is to discourage you. Tatanggalin niya yung excitement mo sa pagiging born again. Tatanggalin niya yung mga pangarap mo para sa Lord. Tatanggalin niya yon. At sa halip, ipakikita niya sa inyo yung mga discouragement. How many of you here, na nung may nangyaring kaguluhan dito sa church, na discourage kayo? Hello? Hello? That's Satan's scheme. Dapat ma-recognize natin yan. Recognize the work of the enemy. Hindi niya makukuha ikaw kasi anak ka ng Diyos eh. Pero yung kaisipan mo, iikuti niya yan. Sabi niya, oh, see? What happened to the church? See? So, it will make you ineffective. O, see? Okay na siya. Na-discourage niya tayo. The joy of the Lord is your strength. The joy. Pag tayo na-discourage, nawawala yung ating lakas. Nangihina tayo. Di po ba? But the joy of the Lord is our strength. Saan natin makukuha yung joy na yon? Ha? By praising our God. By worshiping our God. Lifting up the name of Jesus. Recognizing who God is. And what He done for you. From day one of your life to this time of your life. Remember your God. Remember your God. Kahit anong mangyari, kahit anong circumstances man yan, kahit anong kadiliman man yan ng buhay mo, still, God loves you unconditionally. Hindi mang magbago ang katotohanan niyan. Ang tanong, bakit ka nagbabago? Bakit ka nasisway? Ano ang ginagawa ng kaaway para tayo maging ineffective for the kingdom of God? Sabi ko nga, through praise and worship, mamaya makikita po natin lahat ng benefits. Kaya ang title ko, The Benefits of Praise. Sana po, by the Spirit of the living God, through the power of the Holy Spirit, maunawaan natin po kung ano ang laban natin sa mundong to. Sabi nga, we are a soldier of God. Bakit ka natawag na soldier? May war ka eh. Hindi ka magiging soldier kung wala kang kaaway. Amen? Paano naging soldier isang walang kaaway? Every day of our lives, every minute, it is a war. War. Okay, pagpapatuloy ko po. Discouragement is the enemy's highest goal, but praises is spoken in adoration of the Lord. Change the feeling of defeat into triumph. Ulitin ko po. Discouragement is the enemy's highest goal, but praises is spoken in adoration of the Lord. Change feeling of defeat. Wow. Feeling lang pala yun.
Feeling lang pala. Kasi po, inatake tayo ng kaaway sa ating senses. Kung anong ating nakikita, kung anong ating naririnig. Hello, ang dami naririnig. Oh, alam nyo yon? At ang ating nararamdaman. Doon dumarating ang discouragement. Doon dumarating ang discouragement sa ating senses. But again, even if the discouragement is the enemy's highest goal to defeat the man and woman of God, the children of God, praises is spoken in adoration for the Lord, change the feeling of defeat into a glorious triumph. The secret of praise is not found in waiting until everything in your life is peaceful and calm. It is learning to praise God in the most difficult moment. This is the greatest test. This is the greatest test. Ang sikreto daw po ng pagsamba at pagpupuri ay hindi natin mahihintay, ay hindi matitigil. Ang hirap Tagalogin, ano po? Ulitin ko yung sinabi ko. The secret of praise is not found in waiting until everything in your life is peaceful and calm. It is learning to praise God even in the most difficult moment. This is the greatest test of praise. Kaya, tama po ang sagot nyo, mga kapatid. Congratulations. Babalik ako sa tanong. Can you still sing praises to the Lord regardless of the situation? Yes, we do. Yes, we can. And if we do that, you will abide in the joy of the Lord. Joy of the Lord. The joy of the Lord. The overflowing happiness in your heart that can only be filled through the Spirit of God. As I'm always saying, there is always a vacuum in our heart. Sa mga unbelievers, there is always a vacuum in their heart that only God can fill. And para sa atin po na mga anak na ng Diyos, napil na ni Lord yung vacuum na yon. Pero dapat po continual, nire-refill natin. Parang sabi ko nga yung dati kong rito yung tubig, mag-overflow. Dapat nag-o-overflow tayo eh. Hindi lang sapat para sa ating pangangailangan. Dapat po, yung lakas natin, nag-o-overflow. Nakikita. Nag-o-overflow yung ating pagmamahal sa Lord. And doon po tayo makakagawa ng mga supernatural na bagay. Mga supernatural na bagay for the ministry para po sa Lord. Amen po ba? Okay, babalik na po ako sa Awit 27. Nandito po ang mga benefits of praise. This is my last topic. Awit 27, 1-6. Dalangin ng pagpupuri. Our topic is praise. Tanglaw ko si Yahweh, aking kaligtasan. Wow. Doon pa lang sa word na kaligtasan. Alam natin what salvation means. Salvation from harm, salvation from sickness, from poverty, name it. Si Yahweh ay ang ating source ng kaligtasan. Kaya wala akong takot kanino man. Wow. That's what I'm saying to you. Wala akong takot kanino man. Hindi yung sa tao yung takot din ha, kahit sa sitwasyon. Wala kang takot anumang sitwasyon. Hindi yung, wala akong takot kay brother. Sino bang brother? Kay brother Yang. Hindi yon. Hindi yung kahit kanino at kahit ano paman. Wala kang takot. Anumang sitwasyon to, wala kang takot. Wala akong takot kanino man sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Wow, we are peaceful. We are kampante lang. Verse 2, kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Verse 3, kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. 4, ito, ang ganda nito. Ang ganda nitong verse 4. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong kay Yahweh hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko. Oh, what a wonderful praise. Ang ganda-ganda. I-memorize po nyo. Psalm 27:4. Diba? Ang ganda. This is about worship.
entering into the Holy of Holies upang doon sa Holy of Holies, yung banal na templo, maka-enter in tayo at yung kagandahan ng ating Panginoon ay mamasdan natin, malasap natin. Okay? At siyaong patnubay niya ay mata mo. Ayun, huli pa pala yung leading guidance, huli pa pala yon. Dapat makapasok muna tayo doon sa banal na templo. And makakapasok lang tayo doon, mga minamahal, sa ating pagpupuri, pag-awit, pagkanta. Pagkanta, pag-awit, pagdakila sa ating Diyos. Next, anak, tapos na ako. Okay. Ito po ang mga benefits of praise. Ito yung topic ko eh. Ito po yung gusto kong matanim sa ating puso at kaisipan. And sa puso ko rin. Okay. Alam naman natin that God is God and He is your God. He is my God. Through praise and worship, 6 po ito na nilagay ko. We shall have salvation. Diba? Yung salvation. Kaligtasan, preservation, na pre-preserve tayo, diba? Preserve. Diba? Tayo nga ay asin. Diba yung asin? May preservation. Through our Lord Jesus Christ, na pre-preserve yung tayo. And protection. Again, I'm always saying, ang ating benefits ng pagtanggap sa ating Panginoon na hindi lang pag tayo'y namatay, tayo mapupunta sa langit, kundi kahit dito sa lupa, sabihin mo, i-claim mo na. Yan, i-claim mo na ang benefits of the cross in your life. Dito pa lang sa lupa. Matatanggap na natin. Dito pa lang sa lupa, we shall have victory. We shall have, ang tawag doon, divine health. Divine health. Di po ba? Di tayo mamamatay ng maaga. Depende na nga lang sa Lord. Okay. Courage and safety. Sabi sa 27:2-3, magkakameron tayo ng courage and, yung sabi doon, yung tayo'y hindi matatakot, di ba? And wala tayong agam-agam, hindi tayo maibubuwal ng kaaway. That is safety. Doon sa ating binasa. Ang galing, di po ba? Courage and safety. Is anyone of you here lack courage and boldness? Yan. Iba yung wisdom, ano? Is anyone of you here lack courage? Yan, natatakot, may pangamba, nag-aagam-agam. Praise and worship is the answer. Sa verse 4, we shall have guidance and direction. Yung ating inawit, yung sabi niya doon na, isang bagay ang aking mitiin, ayan, mamalas ang Panginoon, nakaganda ng Panginoon sa banal na templo, at ang patnubay, guidance. At ang patnubay niya ay ating matatamo. Next, anak, peace. Yan, may kapayapaan. Ano bang sabi doon sa verse 5? Andito pa yan. Again, iingatan ako kapag may bagabag. Sa banal na templo, iingatang ligtas. Yan. Magkakameron tayo ng peace. Kasi tayo ay nasa tamang kalalagayan. Victory over our enemies. Sabi sa verse 6, verse 6, ako'y magwawagi sa aking kaaway. Ako'y magwawagi sa aking kaaway. Sa templo'y may galak, ako nasisigaw. Magpupuri akong may handog na taglay, kay Yahweh sasambat aking aawitan. Yan. Victory. Sabi sa verse 6, ako'y magwawagi. Victory over our enemies and overflowing gladness and joy. Asan yung overflowing gladness and joy? Parang naputol. Siguro nakatulog yung pinag-type ko. Overflowing gladness and joy. May kasunod anak yung verse 6 na yon? Ha? Kay Yahweh sasambat aking aawitan. Okay? Alam ko may overflowing joy yan eh. Kung saan ko nakuha yan. Anyway, anong kasunod pa anak niyan? Okay, okay, doon tayo sa overflowing gladness and joy. I will make preaching dito po sa overflowing gladness and joy. Gusto niyo pa bang mag-preach ako? Okay. Preach pa po. Preach pa more. Overflowing gladness and joy. Kapag po tayo ay andon sa sitwasyon o dun sa katatayuan that we have overflowing gladness and joy, alam po nyo, pag nangusap sa atin si Lord, kayang-kaya nating sundin. Kasi,
all is well eh. All is well. Pag may sinabi sa atin si Lord, it is not we. It is not our old self ang magdidesisyon. But yung self na created into God's image and likeness. Kasi nakapasok na tayo eh. Meron na tayong conviction na, Lord, kapag ito ang sitwasyon, kapag ako'y nasa piling mo, yung iba yung nararamdaman mo kasi. Sabi nga, pag kayo nasa presensya ng Panginoon, meron kayong courage, di ba? Lahat ng negatibo, mawawala sa inyo. So, pag nandun na po kayo sa overflowing gladness and joy, ang makikita mo na lang, yung lahat ng kabutihan ng Diyos. Wala kang makikitang negatibo. Wala kang makikita na bagay na masasabi mo na nilid ka ni Lord, sasabihin mo, no, Lord, no. I can't do that. Mga kapatid, tandaan po natin, ang Espiritu ng Diyos, once na nangusap sa atin, sabi nga, harden not your heart. Amen po ba? Harden not your heart. Siguro po may part 2 ako dito. Gusto ko yung itapik, kaya lang, lalayo ako. Okay? Baka lumayo ako, kasi word of God na yon. Gusto ko po mag-focus tayo sa benefits of praise. Kapag po tayo andun sa punto na yon, na tayo ay talagang saturated by the Spirit of the living God, na nababad tayo sa Espiritu ng Diyos, lahat pwede natin gawin. At lahat ng yung patnubay, lahat ng sasabihin sa atin ni Lord, yung ililid sa atin ni Lord, kayang-kaya natin gawin. Sana po maunawaan ninyo yung sinasabi ko. Kasi, Ryan ang name mo, di ba? Brother Ryan. Brother Ryan, nang nakipag-isa ka sa Lord, the old you is gone. And the new Ryan, ang pumalit sa puso mo, sa kaisipan mo. The new you. Ulitin ko po, 2 Corinthians 5:17. Nang makipag-isa tayo sa Panginoon, ang Panginoon po ay ginawa tayong bago na. Yung dating tayo ay naging nawala na. Last Sunday, I remembered, nagbaptize po kami kay Sister Rose, sa amin. And what symbolize yung paglubog natin sa tubig? Yung dating pagkatao, ililibing na. At ang bagong pagkatao will rise up. Will rise up. Anong bagong pagkatao yon? Yung image and likeness of God. Kung ikaw ay dating mainitin ang ulo, magagalitin, kuripot, ano man yan, it is gone. It is gone. Tapos na yun. Sana po maunawaan natin yung proseso ng Diyos sa buhay natin. Kasi mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Again, ang sabi sa Biblia, ang ating ultimate call. Ang ultimate call ko, hindi maging pastor. Ang ultimate call mo, Brother Bill, hindi maging worship leader or musical director, whatever. My ultimate and your ultimate call is to be like the Lord. To be like the Lord. Ginagamit lang yung ministry. Amen po ba? Kaya sana po maging buhay na buhay sa atin. Yung the old you must gone and the new has come. The new Norbing has come. The new Norbing has come. The new Norbing na mas sipag a-attend dapat ng meeting ng board. Yung old Norbing na may katamaran, na tinatamad, umaalis agad. Sabi nga, ang araw ng linggo, pagpupuri sa Lord. Para sa Lord ang araw ng linggo, hindi para sa tumana. May 6 na araw at gabi para sa tumana. Pero ang araw ng linggo ay para lang sa Lord. Love ko yan si Brother Norbing, tumatawa naman siya eh. Nakuha po nyo? So, pag yung puso natin ay nasaturate ng pag-ibig ng Lord, nasok ng Espiritu, madaling unawain, madaling sundin. Kasi ito ang aking conclusion. Tapos na ako. Ito na ang aking conclusion. Ang mga salita ng pagpupuri at, wag na yan anak, ang mga salita ng pagpupuri at pagsamba ay nakalulugod sa ating Diyos. Subalit, ang praktikal na test ng ating pagmamahal sa ating Ama sa Langit ay kung pinagsusumikapan. Ako po nagsusumikap din lang. Pinagsusumikapan ko lang din. Ay kung
Pinagsusumikapan ba nating gawin kung ano ang nais niyang ating isagawa bilang mga kaibigan at alagad niya? Yung po yun eh. Ang sarap mag-praise and worship. Gustong-gusto din ni Lord na nag-praise and worship tayo. Okay yun eh. Walang mali. But, ang practical na test ng ating pagmamahal sa ating Ama ay kung tayo ay sumusunod sa Kanya. Amen po ba? Kasi baliwala ang lahat ng ito. Baliwala ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos kung hindi natin ginagawa what God said in His Word. And kung ano yung obligasyon natin bilang anak at alagad niya. Loving and praising God is a matter of the heart. Gayon din naman ang ating pagsunod. Amen po ba? Loving and praising God is a matter of the heart. Gayon din, yung pagsunod natin is a matter of the heart. Amen po ba? Kasi sabi ko nga, pwede naman tayong sumunod. Pwedeng, may will tayo eh. May kaisipan tayo na pwedeng tumanggi o pwedeng yes. Pero sana po kung tayo ay nagpupuri sa Diyos, kung tayo ay nagmamahal sa Diyos, sana po yung pagsunod ay mabilis para sa atin. Hindi na natin iisipin pa, ako ba maganito, ako ba ganon, ako ay ganyan? Hindi na po. There's no question on that. Kasi, nasasabdud, napapailaliman yung ating will ng will ni God. Nasusupersede ng will ni God yung ating will. Isusuko natin yung ating will and tayo ay susunod kung ano yung kalooban at nais ng Diyos sa ating buhay. Sabi ko po dito, without practical obedience, our sing of praises to God is incomplete. Sorry, mahal po tayong lahat ng Diyos, kaya minsan, God needs to rebuke us. Pero, ang lahat pong ito ginagawa niya kasi mahal niya tayo. Gusto niya, matuto po tayo kasi sa langit, nandun na graduate na, di po ba? Dito sa lupa, dito po natin mai-apply ang lahat ng ating natututunan. Amen po ba doon? Amen. So, can you still sing praises to God? Even ang ating sitwasyon ay negative? And can we obey God? Can we obey our God? After praises of adoration from our lips. Tandaan po natin, mga kapatid, everything in our lives is in the hand of God. Everything. Lahat po nangyayari rin ayon sa kagustuhan at kalooban ng ating Ama. Tayo po'y manalangin. Father, thank you. Thank you. Thank you that you considered me as your child. You considered me as your child. Thank you na sabi mo sa iyong salita, you are mine and I am yours. Thank you na napaka-personal ng pangungusap mo sa amin bilang anak mo at bilang lingkod mo. Napaka-personal. Lord, gawin mo pong personal ang mensaheng ito sa araw na to. Sapagkat nang iligtas mo ko, it is my personal decision. Our relationship, God, is so personal. Kaya, yung dealing mo din sa akin, Ama, aking Diyos, Banal na Espiritu Santo, ay napaka-personal. Sapagkat mahal mo ako. And, sa pagtupad ko po ng mga nais mo na maging ako, and so doing, yung richness, yung katuparan ng lahat ng pangako mo, Panginoon, ay matatanggap ko sa buhay na to. And this moment, and this generation, matatanggap ko
Lord, help me to understand. Help me to understand. Na namatay ka para sa akin. Tinubos mo ako kung gaano ako karumi, gaano ako kalayo sa'yo. Tinubos mo ako, pinalapit mo ako sa'yo. Upang lahat ng pagpapala, lahat ng benepisyo, maibigay mo sa akin. Inialay mo ang iyong buhay, kapalit ng lahat ng pagpapala na gusto mo matamasa at ma-enjoy ko. Ngayon, at habang ako'y nabubuhay at kahit sa kamatayan. Lord, salamat po. Salamat po sa iisang Diyos. Sa iisang Diyos na alam mo na ikay bumaba sa lupa, you will slain. Mamamatay ka, Lord. Alam na alam mo, God, ang dadanasin mong hirap. The moment that you came here on earth, you knew from the beginning. You knew from the beginning kung anong dadanasin mong hirap para sa akin. And yet, you decided, you pursue, Panginoon, your mission to come here on earth. Hindi ka natakot, hindi ka nag-alinlangan, but with all your heart, willingly, tinanggap mo kung anong kalooban ng Ama. Because you love me so much. Hindi mo tiningnan, hindi mo inanticipate lahat ng dadanasin. All the humiliation, all the pain, suffering, and shame. Lord, di mo yun tiningnan. Di mo yun inisip. Di mo inisip ang sarili mong reputasyon para sa akin. Di mo inisip yung sarili mo, God. Who you will be sa tingin ng tao. Whom you will be sa tingin ng lahat. Naging talunan ka, naging katawa-tawa ka. Pero Lord, alam mong dadanasin mo yun. And yet you say yes to you, Lord. Yes to your will. Lord, thank you. Thank you. Thank you. Wala nang hihigit pa sa ginawa mo, Panginoon. Wala nang hihigit pa. At Lord, sa oras na to, sinasabi ko, sapat na po yun, God. Sapat na yun. Sapat na yun. Sapagkat wala nang hihigit pa, Panginoon, sa ginawa mo para sa akin. Lord, thank you. Sana, Lord, may padama, may pamalas namin sa'yo, kahit sa ano pa mang paraan na ibig mo, yung aming ganti ng pagmamahal, ganti ng pagpapasalamat, pagtanaw ng utang loob. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, for your ministry to each and every one. Lord, iniiwan ko po sa kanilang mga puso at kaisipan, sa kanilang espiritu, Panginoon, ang mensaheng ito. May they always remember what you have done and who you are in our life. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless us all. Ayan. We shall proceed to the communion. Pwede na pong kumuha ng elements, yung mga nasa unahan po. Thank you, Lord. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawi, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay
magkulang ng kapanalan mo. Jesus, dakila ka. May we worship God. Sandigan Kung mga nakakuha na ng elements, focus your attention and your heart to the living God. Let us worship. Let us thank God for what He's done. Oh, hallelujah. Let us sing the song. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw ko. Let us stand and worship God. Ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Jesus, dakila ka. Tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan at muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po'y isang pag-alaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng Kaniyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Hesukristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalaala sa atin na ang habag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Madiing ipinapalaala ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga simbolo ng katawan at ng dugo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil po dito, kinakailangang saliksikin nating mabuti ang ating sarili
upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapunan ng ating Panginoon. Sa sandaling katahimikan, atin pong kausapin ang Diyos at humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang pagkukulang. Panginoon namin Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minirapat mo po kaming maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Excuse me. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po ninyong pag-alabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang simbolong ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Itaas po natin ang tinapay na nagsisimbolo ng katawan ng ating Panginoon. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabing siya ay pinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin." Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Panginoon naming Diyos, kami ay nagpapasalamat din po sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo, ang siya naghugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Inihahandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy po naming ipinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Itaas po natin ang ubas na nagsisimbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Gayon din naman matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesus. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Amen. Nakakaupo na po tayo.